하나, 둘, 셋. 여러분 안녕하세요. magandang araw po sa ating lahat. Yung body po natin parang napilitan po tayo. Sige na nga, magandang. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay sobrang natutuwa at nagagalak dahil matagal po nating hindi nakasama si Brother Michael. Tao po ba? Kasi naalala ko po, meron po tayong, sa Biblia, meron pong 4 na kitungin. Alam niyo po yung 4 na kitungin? 4 lepers. Sobrang sigat po na mga characters in the Bible. Pero tayo po hindi 4 3 mga kitungin. Ibig sabihin, 3 mahalagang lingkod po ng ating Panginoon. Sila po ay nakasama po natin habang sila po ay release dito po sa ating KFC. Sila Brother Michael, tapos si Brother Inteng. Kilala niyo po si Brother Inteng? Ayun po nasa likod, si Brother Inteng. Tapos meron pang isa, ayan, si Brother Jeric. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan yung ating service. Pero sobrang masaya po ang puso ko. Masaya din po ba kayo? Alam niyo po ba kung kailan po tayo lumiligaya? When we are influenced by those people who are happy. Amen. Whenever I see Hayun, there's no reason, I just, masaya eh. She influenced me. Meron din po bang ganitong nag-i-influence sa inyo? Wala po. Meron eh. Pero kung wala po, naway pagkatapos po ng ating sermon ngayong araw, naway lahat po tayo ay pwede po tayong ma-influence ng salita po ng ating Panginoon. Amen? Sige po, simulan po natin sa isa pong PowerPoint na ganda po ako. Next. Basahin po natin. Ready, go. Sabi po sa Revelation chapter 3 verse 16, because you are lukewarm. Do you know what is lukewarm? Ayun, tumpak, maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Ako, mahilig po ako sa maligamgam eh. Mahilig din po ako sa mainit. Kaya po, saan po kayo mahilig? Sa mainit or sa malamig? Mainit. Baliktad ako yung question. Ano pong gusto niyo pagka uhaw na kayo, pawis kayo, gusto niyo na pong cold drinks, hot tea? Cold drinks. But here is the logic. I'm going to give you a little fact trivia. Alam po ba ninyo yung katawan po natin ayaw sa malamig? Alam niyo po ba yan? Yung katawan po natin ay meron pong minamaintain na temperature eh. Yung katawan po natin, pagka kaunti lang lumamig, nag-function ulit, pinapainit yung ating katawan. Diba? Pagka namatay yung ating katawan, tayo po ba ay umiinit or lumalamig? Lumalamig. Meron pong maintaining temperature eh. Tama po ba? Ang totoo is, ayaw po ng katawan natin ang malamig. Pero pagka nauhaw tayo, ang gusto natin ay malamig. You know why I'm sharing this? You should not follow your feeling. You should follow the truth. Kasi tayo ay madalas nahihila tayo sa feeling and emotion natin eh. Pero yung totoo, yung nararamdaman natin ay hindi totoo eh. Amen? Minsan feeling ko, sakit ng katawan ko. Minsan feeling ko, pagod ako ngayon. But the truth is, you are renewed. You are empowered. Amen? So, let us all remember, I should not follow my emotion. I should not follow my feeling. And I should follow the truth. Amen? Ay, dahil nakagawa ko ng masama ngayon, baka hindi na ako gusto ng Panginoon. Kahit na masama pa yung ginawa ninyo, mas matindi pa kay Judas, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago sa atin. Amen?
Si Jeric hindi umating kahapon yung last week. Huwag nyo nang isasama yan sa hindi natin yung bati. Ganun ba yung Panginoon? Ay, hindi po ganun yung Panginoon natin Ayun po ba? Ano ba ang ibig sabihin ng lukewarm na sinasabi ng ating Panginoon? Next. Ang sabi dito ay, ang mainit, it represent the fire. Meron po ba ang fire sa puso natin? Hindi ko po alam yung fire. Ano po ba yung fire na yan? Alam po ninyo, sa Tagalog, ano po yung fire? Apoy, di ba? May umapoy, may init. There is fire burning in our heart. Another term is, I'm rooting for you. Narinig ko nung isang araw, medyo hindi naging maganda yung sitwasyon ng isang brother po natin. Pero kinakailanman lang, nakita ko, biglang yung asawa niya, sobrang masaya sa kanya. Yung puso ko ay sobrang umiinit. Tama ba yung expression na ganito? Dati nakita ko si Brother Inting, wala namang pakialam sa mga church, walang pakialam sa puro lang siya. Ano po kasi siya vlogger. Vlogger na sobrang active na active. Yan po yung ibig sabihin ng halimbawa na mainit. Mainit na mainit But there is a burning fire. It means we have passion. We are committed to do something. When you say you are committed, it's not because someone told you, oy, gawin mo ito Ikaw na mismo sa sarili mo, gusto mo Amen? Halimbawa, nung isang araw, masakit na yung ulo po ng isang sister natin. Basta sakit po ng ulo ko ganun ba? Okay, sige. Tapos pinuntamin doon sa kanila. Parang nawala na po yung sakit ng ulo ko. Wala na. If there is something that we need to do, if we are committed, whether umuulan man, rain or shine, ano man yung sitwasyon, because I'm committed, sige, I will follow and obey. Naintindihan po ba ninyo? So there is active serving and obeying the word of God. Medyo kulang po yung term sa English. In Korean, there is another word. Ibig sabihin ng obey, sunjong. But it is another term in the Bible. It is pokjong. So when the Bible told, oy kayo mga asawa, kayo ay sumunod sa inyong mga husband. In English, di ba? You obey your husband. Meron po ganitong salita na alam niyo po ba? You submit ang sabi. Ang pinagkaiba ng obey and submit is, when you say you submit, ang obey ay honey, bigyan mo nga ako ng tubig. Sige, bibigyan kita ng tubig. Honey, bigyan mo nga ako ng tea. Sige, bibigyan kita ng tubig. Pero, pagka sinabi ko sa kanya, honey, bigyan mo ako ng kape. Puro ka na lang ng utos. Hindi mo ako, nagbabantay ako ng bata dito. Ikaw na lang, wala ka bang kamay, wala ka bang paa. Ano ka, puro ka utos ng utos Ibig sabihin, susunod lang siya pagka gusto niya. Naintindihan po niyo? But when you say you submit, kung gusto niya man o ayaw niya, wala siyang magagawa. Para mas maintindihan po natin, alipin Alipin. Tanongin ko kayo, alipin po ba kayo? Hindi. Parang hindi man, pero sa totoo, alipin din po tayo Alipin sa salapi, alipin sa trabaho. Di ba? Ayoko na yung trabaho dito. Sakit-sakit naman. Pagod, gusto ko na magpahinga. May magagawa tayo, wala. Wala We have to submit. Naintindihan po ninyo. Kasi pagka hindi ako pumasok, ano ba mangyari? Bad points tayo, di ba? Yung isang sister po natin, gusto na talaga magpa-release hindi pa siya nirelease. May magagawa ba siya? Wala. Wala hanggang sa ma-release dapat di ba? Naintindihan niyo po ba? That is the burning fire in our heart. Is there a fire in our heart? When you have, that is, yung tinutukoy sa Biblia na mainit. Ano naman yung malamig? Malamig they are completely against God. It means, wala akong pakialam dyan. Wala akong kinalaman sa Diyos. Meron ganitong tao, wala? Meron Di baling sumpain na ako ng Diyos, bahala na. Mayroon man Diyos o wala naman nagbabago, pares na naman They are, walang kinalaman Against sila, 80s sila, ano ba sila, mga ganong klaseng tao Naintindihan po ba nyo?
Pero yung lukewarm they are spiritually inactive. It means they know the Lord, they know God, but doesn't take Him serious. Alam ko lang pero hindi siya seryoso. Okay. Ano ba ito? Basahin po natin sa susunod. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Una, pupunta sa simbahan, pero hindi nabubuhay ayon sa salita. Alam po ninyo, nung ako po ay nasa high school, yung mga kaibigan ko, lagi na lang bukang bibig sa akin. Alam niyo po ano? Ikaw, anak ka pa naman ng pastor. Ikaw, anak ka pa naman ng pastor. Hindi ko alam kung ano po yung bukang bibig sa inyo. Siguro, ikaw, Kristiyano ka pa naman. Ikaw, nagsisimba ka naman, tas ganyan yung ugali mo. Pa-Kristiyas ka pa nalalaman. Demonyo po naman. Meron po bang ganito sa inyo? Sa akin, matindi. Anak ka pa naman ng pastor. Kaya, pagka tinatanong sa akin, anong trabaho ng tatay mo? Yung tatay ko po, nagbi-business po. Yung tatay ko po, ganito po. Hindi ko sinasabi na pastor Walang naniniwala na pastor yung tatay ko. Bakit? Kasi yung ugali ko parang sira ulo Loko-lokong bata Kaya, walang naniniwala sa akin na anak ng pastor. Ma'am, ganyan yung sinasabi mo, tapos yung ugali mo, ganyan. Diyan. Meron mga sa atin, di ba? I don't know if you're into social media. Daming nagpapakalinis, akala mo siya malinis. Tama ba? Judge ka ng judge, akala mo ikaw, hindi ka ganun. Magbayad na kayo ng utang akala mo siya, hindi siya umuutang. Meron mga ganitong klaseng tao Ibig sabihin, they know, but it is not in their action. They just only know. Alam lang, but never happened in their life. Never happened to them. I just want to share my personal experience. Since I'm teaching Korean, you can never teach what you don't know. But the truth is, you can never teach what you don't do. What you know, everybody can teach. Pwede nilang sabihin Halimbawa po ako, nagpapastor po ako, di ba? Nag-share po ako ng salita. Kahit hindi po ako pastor, kahit sino sa atin, everybody can share the Word of God. But, they cannot share the works of God in their life. Paano mo papapaniwala? Yung Diyos, totoo po yung Diyos. Maniwala po kayo sa Diyos. Umatin po kayo sa simbahan. This word is just only a word. But, when you teach not only by word, but you teach through testimony. It means, merong patunay Tingnan mo, sa kilos at biyaya ng Diyos. Meron pong ganitong biyaya, meron pong ganitong tulong. Halimbawa, nagtuturo po ako ng Korean. Hindi ako magiging, ano ba yan? Anong tawag po doon yung sigurado ka? Confident. No? I cannot be confident if I am not sure of what am I doing. Tama po ba? Kung wala nang bumasa sa mga exam sa mga tinuruan natin, paano ko masasabi na, effective tong para na to mabuti tong para na to Hindi ko pa nga nagagawa Pero, hindi lang ako yung pwede magturo. Pati si Kuya Michael pwede magturo, pati si Kuya Jerry. Lahat tayo pwede tayo magturo. Aya, Oyo, Uyo, Hanador, Sendet. Lahat tayo pwede tayo magturo. But that teaching just only remain as teaching. But when you teach what you do, that can impact 90%. Pero ito, umaatin sa simbahan, but never happened in his life. Yung salita ng Diyos, hindi pa nangyari yung kilos ng Diyos sa buhay niya. Salita lang. Amen po ba? Alam ko sa sarili ko, kailangan ko magpakabuti, kailangan ko pumunta sa simbahan, kailangan ko manalangin, kailangan ko magganito. Alam lang, but never happened in our life. Yun ang sinasabi na, lukewarm Ibig sabihin, nasa gitna. Next. Praise only when there's a problem. Meron po ba ganun sa inyo? Nananalangin na lang pagka may problema. Pero alam po ninyo, meron pong katumbas na salita. Hinahanap mo lang pagkakailangan mo.
try po nating baliktarin yung sitwasyon na, halimbawa, tayo po yung Diyos. Hanapin ka ng mga tao pag kami kailangan sa'yo. Gusto niyo po ba o hindi? Hindi. Kasi ibig sabihin ng nananalangin tayo o humahanap eh. Pero hindi naman po kasi ibig sabihin na humahanap ka. Halimbawa, hanapin niyo ako. Basta patulong po ako sa ganito. Hindi naman po naghahanap tayo pag kami kailangan lang. Pwede rin tayong humanap pagka gusto natin magpasalamat, pagka gusto natin mag-fellowship, pagka gusto natin, di ba? Hahanap lang po ba tayo pag kami kailangan? Kung ganong klaseng tao, yun po ay, sorry for the term, pero basura. Hanapin ka lang pag kami kailangan. Gusto mo ba yung mga kaibigan mo, ganong klase yung kaibigan na pumapaghilit sa'yo? Hindi, di ba? But, pwede tayong hanapin, hindi lang para may kailangan, para magpasalamat, para magkaroon ng bonding. Another term in our church is para magkaroon ng fellowship, para magkaroon ng exchange. So that we can bring harmony, so that we can bring joy, hope in our heart through the Word of God. Amen? Sabi. Prioritize work, money, and pleasure over God. Kaninang umaga, pumunta po kasi ako sa isang basketballan. And it happened, there is one person I met. Sabi niya, ay pastor, kasi ano po kami, nag-invite po kami ng, Kabayan Dream Academy sa March 30. We are opening a new program. Sabi ko, ay ma'am, pwede po ba kami mag-promote dyan? Sabi ni ate, ay pastor, bakit po magpo-promote lang po kayo? Pwede po ba kayo mag-pray dito? Anong sasabihin ko? Ay, sige po, yes. Ay pastor, pwede rin po ba kayo mag-share ng Word of God? Anong sasabihin ko? Ay, sige. Ay, thank you po, mama. Sige po. Kaya kanina umaga, 8:00 po, meron pong nag-basketball dito, banda sa Juan. Ang lamig. Malamig po, di ba? Pero sanay na po ako eh. Hindi na po nila lamig. Anyways, pagkapunta ko doon, meron po akong testimony. God is helping me. God is helping us. God is opening the way for us to promote, to share. Pero ano bang ibig sabihin ng prioritize work, prioritize money, prioritize other things than the Lord? Di ba, meron po tayong mga priorities. Sige, tanungin po natin sa ating sarili. Sige po, sabihin nyo lang sa sarili nyo, ano ba yung pinaka-priority nyo? Family? May asawa na po ba kayo? Wala? Wala pa. Meron na wala? Ay, wala pa. May family? Kunyari, sabihin na, pagka may family na. Kasi pagka ikaw ay single, you prioritize your parents. Tama po ba? Pero pagka ikaw ay married na, you prioritize your wife, your children. Di ba? Yun ang family eh. Pero ang sinasabi ng Biblia ay, in all things, put God first. Seek first the kingdom of God. Yun ang sabi ng Biblia. Kung ganon, paano yun? Priority ko yung Diyos. Priority ko yung trabaho. Priority ko yung ganito. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng sinasabi ng Diyos? Huwag ko nang asikasayin yung asawa ko. Huwag ko nang asikasayin yung trabaho ko. Asikasayin ko na lang yung Diyos. Ganito po ba? Let me explain. What the Bible is telling about, seek first the kingdom of God. It means, in everything we do, for example, in family, we seek first God. In our work, before we go to work, we seek first the presence of the Lord, the grace of the Lord. Before we go somewhere, before we eat, before we sleep, we seek first in all things we do. Amen po ba? Sige. Meron pong nagtanong sa akin, sabi niya, pastor, paano po yun? Ano siya ano tawag dito? Prangka. Ano pong sa English? Frank. Okay. Oh, wow. Social ng English. Frank. Okay. Paborito ko pa yung Frank Burger. Okay. Pastor, paano po yun? Diniretso niya ako ako po, priority ko po yung family. Hindi ko po maintindihan na paano ko ipa-priority yung Diyos. Yung priority ko nga yung family ko sige, sabihin natin, priority mo na yung family mo. Ano yung pangalawa mo? Yung trabaho ko po. Yung ganito ko po. Tapos nasa listahan niya pang-apat yung Diyos. Nagtanong siya, paano po yun, Pastor? Sabi niyo, priority dapat yung Diyos muna. Sige, ganito. Halimbawa lang.
biglang, halimbawa lang po sabihin ko, yung anak ko si Hayun, biglang nadala sa ICU, kailangan daw operahan, halimbawa. Kailangan ko maglabas 1 million pesos. May 1 million ako, wala. Wala eh. Di ba? Tapos siya sa matinding sakit, kailangan operahan. Kung ganon, may magagawa po ba ako? Wala. Then, anong gagawin ko next? Mananalangin ako sa Diyos. Diyos, tulungan niyo po ako kasi yung anak ko ganito. Tama ba? At the end of the day, God is putting the list of God to the top. Naintindihan po ba ninyo? And God is reminding us to put God first. Yan yung sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ko ibig sabihin na baliwalayan mo yung pamilya mo, ang ibig ko sabihin ay, unahin mo na natin yung Panginoon sa lahat ng bagay. Sa pamilya ko man, ibig sabihin, Lord, sana po ingatan niyo po yung pamilya ko. Naintindihan mo? Kasi paano kung may mangyari sa pamilya ko, may magagawa ba ako para sa pamilya ko? Wala eh. Why? There is the limit of man. But the limit of God is limitless. Amen po ba? Ngayon, sa trabaho ko, kasama po natin si Kuya JR, baka meron pong hindi nakakilala po sa kanya. Ako po ay hindi ko po makalimutan yung pangalan niya kasi pati yung last name niya, kabisado kay JR De Belen. Katabi ng bahay ni Ma'am Liza na may Pinoy store. 3 minutes away. Kabisado ko na eh. Hindi ko talaga makalimutan eh. Galing pa ng Pilipinas, kakabakasyon pa lang. Pero, okay yung trabaho niya, maganda, may OT, maganda, maganda yung trabaho. Pero biglang, sumakit yung bato. Anong gagawin natin? Papacheck up po, hindi? Papacheck up. Tapos, natagpuan na, merong kidney. Meron tayong kidney, di ba? Wait lang, huwag niyo, hindi ko na masabi. Hindi failure. Grabe naman. Merong kidney. At, hereditary genes na parang, sumasakit yung gilid. Hindi ko pa alam eksakto. Pero, dahil sa nagkaroon ng sakit, kahit na maganda yung trabaho ko, kahit na meron ako magandang pera, kung hindi ako bibigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, may magagawa ko wala? Wala eh. Tingnan po ninyo, ako po, mahilig po ako kumanta. Pero hindi po ako pinalad kumanta. Ano magagawa ko eh? Ganito yung boses ko. May gagawa ko wala eh. Alam niyo po ba para magaling kumanta, dapat magaling makinig? Alam niyo po ba yan? Yan yung mga kumakanta. Kasi, do, re, mi, fa, sol, la. Tingnan niyo, hindi pa sintonado, di ba? Do, re, mi, fa, sol, la. Kailangan, yung tono narinig natin, di ba? Pero paano kung hindi ako nakakarinig? Malalaman ko hindi? Hindi. Ako rin, hindi ako makarinig, may magagawa ko. Yun ang binigay sa akin ng Diyos eh. Ganun din sa buhay po natin. Amen po ba? Kahit na maganda yung lahat ng bagay sa akin, sa isang sulap lang, bigla akong nagkaroon ng sakit, bigla akong nagkaroon ng ganito. May magagawa po ba ako? Wala. Wala eh. That's why God is reminding us, put God first. Because in all things, lahat ng nagbibigay ng kagandahang buhay, lahat ng nagbibigay ng pag-asa, ng kagalakan, ng kasiyahan, ay walang iba kundi Panginoon po natin eh. Amen po ba? Chat. Do hunger to grow spiritually. Sasabihin ko na po sa inyo, kasi nakita ko po kanina yung isa po nating Korean class student, nag-games. Tapos yung isa kong kasama kahapon, po siya, tinanong ko kasi, release po siya eh. Kuya, ano po yung trabaho nyo dati sa Pinas? Nasa gaming field. Anong ginagawa niyo sa mga games? Pinapalaki niya daw yung mga players, yung mga games, tapos binibenta niya. May mga ganun daw. May mga ganun eh. Yun daw yung trabaho niya eh. Kaya pala. Sa mga nag-games, pagka nag-games kayo, gusto niyo puro level 1 lang kayo? Hindi, di ba? Gusto niyo packet ng packet, di ba? Ibig sabihin, nagle-level up din. Sa Korean class, gusto niyo puro everyday, puro Kanadara mabasa, tapos the next day, aya ja chaka tapaha, tapos the next day, aya oyo. Puro na lang Hangul.
Mag-enjoy po kayo, hindi? Puro na lang hanggol, edi wala nang iba, edi hindi na tayo mag-enjoy. The same thing, living spiritually. On another word is, living in the path of Jesus. If we live the same life, not only God is happy, not only God is not happy for us, pati rin tayo, hindi rin po tayo nagagalak eh. Hindi rin po tayo natutuwa. At alam nyo po yung magiging ending. Kung hindi po tayo natutuwa, hindi na natin itutuloy. Lahat ng bagay, pagka hindi tayo natutuwa, hindi po tayo nagagalak, hindi po natin tinutuloy. Tingnan po ninyo. Mahilig kayo mahilig kayo mag-games, tapos nagsawa na kayo. Di ba? Iniiwan yun eh. Dati mahilig kayo mag-travel, ayoko na. Dati yung mga dati na gusto natin, bakit natin tinitigil? Kasi hindi na tayo nag-enjoy. When we are doing something and we suddenly stop, and it's because we are not enjoying. That's why every time I teach, I always tell them, when you want to learn something, you must first enjoy. When you're looking for some job, you must enjoy. Yung trabaho natin, kung tinitis na natin, sige, konting tis na lang. Yung tis na yun ay, darating at darating tayo po ay, sasabog eh. Sa ibang salita ay, Anong tawag doon? Ano pa? Magba-burn out eh. Naintindihan po ninyo? Pagka tinitis lang natin, dapat hindi po natin tinitis eh. Never ever tiis. Ano yung English ng tiis? Never ever. Ha? Suffer? Hindi suffer. Tiis. Tinitiis. Endure. Endure something. You must enjoy, not endure. Naintindihan po niyo? Kaya yung pamumuhay din sa loob ng Diyos, kung hindi po tayo nag-enjoy, wala nang spark, there is no fire, there is no burning. Kaya bakit ako magpapatuloy? Di ba? Hindi naman yung nagbibigay ng kasiyahan sa akin eh. Tama po ba? But God wants to keep the fire burning into our heart. So, next, I believe in God, so I'm fine, but doesn't have a real relationship with God. Alam niyo po kung ano po ito. Kanya po ito yan. Mula Monday hanggang Sabado, magpapakasama na lang, gagawin ko anong gusto niya. Pagdating na Sunday, atin na isang Sunday, tapos ipapost, feeling blessed. Wow, thank you Lord. Amen. Praise the Lord. Tapos mula Monday ulit, back to zero. Sige, gagawin ng kung ano. Ano yun? Umatin tayo sa simbahan para ipakita sa tao na, ako, Christian ako eh. Umatin ako eh. Hindi ganito eh. Sabi ko sa asawa ko sa kanya, we don't need to please people. Para lang na magbukas yung puso nila, tapos maging okay yung tingin nila. Sabi, no, wag mo na. God knows everything. God knows everyone. Kung ganon, we just need to live in front of the Lord, not in front of the people. Di ba? Ano mo yung ganong klaseng ugali? Ay, kuya, welcome po kayo dito. Sige po. Pagtalikod, atin na atin dito. Hindi naman nag-aaral na mabuti. Sana wag nang umatin yan. Nakakainis naman yan si kuya. Meron ganito eh. Alam na po ang tawag doon? Pagka sa harap, parang, pero pagka sa, plastic. Ayun. Ibig sabihin sa harapan, parang, di ba yung, ay kuya, sige, welcome po kayo. Pagdalig, welcome ka dyan, punta ka na punta dito, tapos inom ka ng kape dyan ha, tapos malay ninyo, di ba? Merong mga ganitong tao eh. Pero sabi ko sa asawa ko, kasi, di ba meron po tayong main church, di ba? Meron po tayong main church. Tapos kami, hiwalay po kami dito eh. Kaya, hindi po kami ganun na kadalas na nakakabisita sa main church. Kaya pagka hindi kami nakakasama, minsan meron din pong mga fellowship, meron mga meetings. Yung Philippine team, parang may sariling mundo na sila doon, hindi na sila sumasama sa atin na. Kaya sa puso ko, anong hindi sumasama? Lagi nga ako pupunta dyan eh. Hindi nyo lang ako nakikita dyan eh. Meron ganun puso eh. Pero ang gusto kong sabihin ay, living in front of the Lord, we don't need to please people. Bakit? Sila ba yung, magpapakain sa atin? Sila ba yung magbibigay ng biyaya sa atin? No, yung Panginoon eh. That's why we live in front of the Lord, not in front of the people. Amen po ba? Delays true repentance, thinking there is still,
next time. There's still time. Sa ganito yan eh. Halimbawa, oy bro, tara, punta tayo sa, ay pastor, next time na lang kasi yan eh. Medyo busy po kami ngayon. Halimbawa, okay naman, minsan, pwede ka naman, pero gusto ko man na magpahinga kasi gusto ko man na ganito. Naiipit yung puso natin eh. May oras pa naman sa susunod, pwede naman sa susunod, pwede naman sa... Kahit hindi sa simbahan, kahit sa ibang lugar, alam niyo yung next time, wag yung kaugalian na gamitin yung, may time pa naman sana eh, may next time, wala. There is no more next time. If not now, never. Later, walang ganun yun. Gawin nyo na ngayon. Kung meron po kayong gagawin, gawin nyo na ngayon. Huwag nyo na patagalin pa na mamaya. Huwag nyo na patagalin na bukas. If there is something that you need to do it now. Amen? Then, if God allows you, tingnan nyo, sabi ni Kuya Michael, di ba? Galing daw siya saan? Sa Gumi. Ano yung Gumi? Gumi. Merong lugar na Gumi. Okay, galing sa Gumi. Malayo yun, di ba? Sa tingin nyo, parang ano lang, normal na tao, pagka galing sa ano, gusto mag-ayos ng gamit, maglalaba, tapos Sunday, pumunta ba ako ng church o hindi? Pero dahil hindi daw siya tinawag ng amo niya, pumunta po siya ng church, diba? If God allows you, wag na kayong magdalawang isip, pinagkaloob sa akin yung Diyos ng ganitong oras. Then, let God allow me to serve Him, to give Him time, to value Him, to serve Him. Amen? Bakit pa natin papatagalin? May next time pa na may. Sige, ano mo na ngayon, pahinga mo na po tayo. No. Don't ever let something in your heart, sige, mamaya na lang. Sige, next time na lang. Kunyari, maglilinis kayo. Bukas na lang. Yung bukas na naman. Bukas na. Yung salitang yun ay nasanay ako kay Nikki. Sabi niyo nung last year, Pastor, next year magdadiet na po ako. Next year magdadiet ako. Nung next year na, Pastor, sa Chinese New Year po yun eh. Pagka nag-Chinese New Year, yung solve na, sige, nung next solve na, Pastor, hindi ko na po kaya, Pastor. Sa susunod na lang po talaga. Next na, let us erase that word in our life. Amen po ba? Amen. Next. Sa susunod, okay. Next chapter. Can we read all together? Are you giving God your best or just your leftover? Ano ba yung ibig sabihin? You are 100% ngayon ha. Every day, you are 100% full charge pagkagising mo ng umaga. Sa isang araw, ilang oras meron? 24 hours. Tanongin nyo lang po yung sarili nyo, ilang oras binibigay ko sa Diyos? If you're going to give your best, give your best. Pero pag may natirang oras, siguro may 5 minutes ako natira, sige, bigay ko na lang yun sa Diyos. May natira akong konting lakas, sige, bigay ko na lang yun sa pag-volunteer sa Diyos. Ibibigay nyo ba sa Panginoon pagka lang merong natira? Isipin ninyo, may magbibigay ng pagkain sa inyo, tapos may yung bibigay sa inyo, tira-tira, gusto nyo po ba? Gusto nyo hindi? O gusto nyo yung, di ba, bagong luto, bagong sir. Isipin natin ng Bible, yung Panginoon, siya, lagi po tayong binibigyan ng kalakasan, ng kanyang biyaya. Pero tayo, ano ba yung ibinibigay natin sa Panginoon? Sabi po sa Mark chapter 12, verse 30, love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, and strength. Pero sa totoo, hindi po ito totoo eh. Tatanungin ko po kayo, kaya niyo po ba o hindi? Hindi. Pero what does this Bible means? Love your God with all your heart, your soul, your mind. Ano bang ibig sabihin nito? When we serve God, not we serve our leftover. Naintindihan po ninyo? Katulad po ng sinabi ko, we put God first. We don't give something that is leftover, but we give what is the best that we can give. Amen? God does not want to be a part of your life. He wants all of you. Ay, salamat kaibigan, naging parte ka ng buhay ko. Hindi po ganun eh. Hindi po tayo yung magiging parte ng buhay sa Diyos. Yung Diyos po yung humahawak ng ating buhay. Amen? Hindi yung Diyos ang naging parte ng buhay ko. Ako ay naging parte ng buhay ng Diyos. God wants everything from us. Hindi lang niya gusto yung Monday natin, yung Tuesday natin, lahat ng bagay sa atin.
tingnan po ninyo. The disciples left everything for Jesus. Nung tinawag ni Jesus si Pedro, gagawin kita ng mamalakayan ng tao. I will make you a fisherman of God. A fisherman of God. Mamamalakayan ng tao. Ibig sabihin, dati ikaw nangingisda ka, pero ngayon, hindi na isda yung isda mo. Isda mo ay mga souls, mga kaluluwa. And let's now spread the good news. Paul endured suffering for the gospel. Alam po ninyo, in the books of Acts, many disciples, they ended their life suffering. Merong iba, binabato, pinapatay, kinukulong. But when Paul was in prison, he praised the Lord. He sing the Lord. He write the apostles. Ibig sabihin, sa oras ng kapighatian, he endured for the gospel. Sa oras ng kasiyahan, pwede lang tayo maging masaya. Anyo? No. Kahit sa kapighatian, kahit sa kahirapan, we can still give thanks to the Lord. Amen? Yes. Tayo ay pwedeng maging masaya pagka tayo ay masaya. Yun ay mundo ng tao eh. Pero sa mundo ng Diyos, ano ba ang sabi ng Diyos? Give thanks. Pray unceasingly. Maging masaya sa bawat oras. Paano ako magiging masaya? Rejoice evermore. Paano? Yun ay sa mundo lang ng Diyos. Hindi ako masaya ngayon eh. Paano ako magiging masaya? Sabi ng Biblia, rejoice evermore. Then, even though I am happy, even though I'm sad, even though I'm in pain, but if the Word of God says, okay, rejoice evermore, then I can be happy kasi sabi ng Diyos eh. Amen? Then, Paul endured suffering. Ibig sabihin, yung kapighatian ay naging tamis. Naging matamis sa kanyang buhay. Even in the darkest time in his life, he still sing for the Lord, praise for the Lord. Isn't it amazing? Next, revival happens when people take the Word of God seriously. Ngayon, ano ba yung sinasabi ng Diyos na lukewarm? Ayaw ng Diyos na nasa mainit, ayaw ng Diyos na tayo ay gitna ng mainit at malamig. Alam niyo po kung anong tawag doon? Playing safe. Hindi rin dito, hindi rin dito. Nasa gitna lang, katamtaman lang. Naintindihan po niyo. Tayo po ay nasanay sa ganitong mundo eh. Sorry for the term. Tingnan po ninyo. Sa Biblia, lalaki at babae lang, tama po ba? Meron bang nasa gitna? Wala eh. Minsan, pwede dito. Minsan, pwede dito. Di ba? Meron po kasi ako marami. Ako po nung nasa elementary po ako, pasensya na po kayo. Kamuntik na rin akong masa gitna eh. Kasi ako, yung puro laro ko, yung mga kaibigan ko, puro mga babae. Puro ang laro namin ay Chinese Carter. Kaunti na lang, nasa gitna na ako. Buti na lang. Anyways, meron bang gitna o wala? Wala eh. Walang nilikha ang Diyos yung sa gitna eh. God always divides exactly into two. Just as like how God divides the heaven and the earth, the dark and the light, the past, which is the Old Testament, the New, which is the New Testament. God divides exactly into two. Then why not, let's put this line. Saan ba kayo? Sa mainit o sa malamig? Don't stay in the lukewarm. Don't stay in playing safe. Kaibigan ko yung Diyos, kaibigan ko rin yung Diablo. Ano yun? Kaibigan mo silang dalawa? Pwede ba yun? Oh. Minsan, nakikinig ng salita ng Diyos. Minsan, nakikinig ng salita ng Diablo. Kasi po, nung ako po ay nasa Seoul, ewan ko kung meron pong Adventist po dyan sa inyo. Ito pong si Kuya, naliwanagan eh. Ibig sabihin naliwanagan. In his part, sa part niya, ito pala yung katotohanan. So dati, Sabadista po siya. Sabi niya, Pastor, sige po, attend na po ako sa church dyan sa inyo. So, umattend po siya sa amin Sunday. Minsan, nagkaroon ng isang activity, Sabado. Hindi daw siya pwede. Bakit? Pastor, may simba din po ko ng Sabado. Saan? Doon po sa, sa Sabbath Church, sa Seventh-day Adventist. Kaya, pagka Sabado, sa Sabadista siya, pagka Sunday, nasa church siya namin. Buto na lang, hindi nag-conflict yung schedule. Ang gusto ko sabihin ay, can you serve two master at the same time? Anyo?
Kaibigan mo rin yung Diyos, kaibigan mo rin yung Diablo. Pwede ba yan? Ano? You have to put exactly one line in your heart. So, not being staying in lukewarm. Hindi sa maligamgam. Ano ba kayo? Malamig ba kayo o sa mainit? Are you in the cold or in the hot? Is there a fire in your heart or is it already dead? You choose. Are you going to choose? What between the two? Next. Tingnan po natin. Are you pressing snooze on your faith or are you ignoring God's wake-up call? Bigla ko pong naalala ito kasi ako po, every morning, we have our devotion. Morning message, praying time. We start 5:30 a.m. Yung church namin, kailangan pang lakarin ng mga 15 to 20 minutes. Dati nagsasasakyan kami, pero parang exercise, nilalakad po namin. Kaya we have to wake up around 5 a.m. 5 a.m. Wake up 5 a.m. Syempre, maliligo pa magano pag ganito, di ba? Mga 4:30. Minsan nalilate kami nagigising, di ba? Hindi naman, masarap yung matulog, di ba? Kaya, kami-kami lang dito. Ako, si Nikki, ilan lang kami dito, di ba? Kaya pagka na-late nagising, nakikita namin yung bawat itsura namin sabog yung buhok. Ano ba yung sobrang magulo. Pastor, isang pastor lang yung amoy hanggang doon sa dulo na amoy namin. Pero, pagka hindi nagigising, hindi ko alam kung bakit hindi nagising. Nag-alarm naman ako Sabi ng asawa ko, kahit na nag-alarm door, pinapatay ko daw yung alarm. Meron din bang ganun sa inyo? Nag-alarm, papatayin ulit. Nag-alarm ako mga 5 times. 5 times na humirit, 5 times na pinatay. Ganun din po ba kayo? What are you in your spiritual life? There is the alarm in our life of the Lord. God is giving you the sign. Amen? God is giving you the hint. Tignan mo, nasa lukewarm ka na, ha? Kailangan mo na mag-ingat, ha? Napupunta ka na sa makamundong bagay, ha? Nahihila ka na ng dyablo, ha? God is giving you the alarm. God is giving you the sign. Pero, anong ginagawa po natin? Ang ingay naman to, papatayin ulit. Ang ingay naman to, papatayin ulit. Nakikita nyo, hanggang sa malate na po tayo sa trabaho, malate na po tayo sa mga gagawin. Pagka pinapatay naman pinapatay, you know what happened? Accident will happen. Same thing in our life. God is calling. God is alarming, giving us the sign. Huwag kayo dyan manatili sa lukewarm. God is giving you, keep pushing you to have fire in your heart, to serve the Lord, and to be submitted to the Lord. Amen? Next. So, paano nga ba? Ngayon, alam ko na, hindi pala maganda sa lukewarm, dapat ganito pala. Alam nyo na, di ba? Narinig nyo na, di ba? So, what's next? That's the question. What's next? But before I continue, let me share you this story. Pagka pinakita ko po tong story, ano pong naalala po ninyo? Sige, opinion lang. Ha? Ano pa? Yung tumagal kay Kristo at saka yung hindi po tumagal. Di ba? Sino yung nasa gitna? Meron pong dalawang naparusahan. Nasa kanan at kaliwa. Sabi nung isa, Jesus, alalahanin mo ako hanggang sa iyong kamatayan. Hanggang sa ikaw ay umakyat sa langit. Remember me. Kaya sabi ng Panginoon, ngayong araw din, ikaw ay makakasama ko sa kaharian ng Diyos. Pero sabi ng isa, Jesus ka ba? Kung Jesus ka nga, sige, iligtas mo nga kami. Ito po ang gusto kong sabihin. There are two kinds of people. Right now in our life, there are two kinds of people. Kilala natin yung Diyos o hindi? Kilala natin. Yung isa, kilala niya si Jesus, kaya tinanggap niya si Jesus. Jesus, I want you to work in my life. You are the one who guide my life. Jesus, sana alalahanin mo ko. I want to submit myself to you. Hanggang ngayon, naging madumi man yung buhay ko. Hanggang ngayon, naging makasalaman ang buhay ko. Hanggang ngayon, ako yung naging hari ng buhay ko. But from now on, please, you are the one who guide my life.
Yun ang ibig sabihin ng sinabi ng lalaking ito eh. Pero sabi ng isa, ikaw di ba si Jesus? Di ba ikaw si Jesus? Sige nga, iligtas mo nga yung sarili mo. Di ba ikaw si Jesus? Parang ini-insult pa, di ba? Jesus ka, di ba? Sige, pakita mo. Di ba tagapagligtas ka? Kung tagapagligtas ka, ligtas mo yung sarili mo. Kailangan bang patunayan ni Jesus na siya ay si Jesus? Para lang malaman ng mga tao siya ay si Jesus? No. Jesus already proved many times that Jesus is Messiah. Jesus is the Son of God. Kung ganun, bakit niya kailangan patunayan sa harapan niya? Walang dahilan eh. Pero bakit hindi niya matanggap? Kilala niya lang, but he never experienced, he never encountered God in his life. Can you see the difference? Parehas nilang kilala, pero yung isa ay hindi lang kinilala, kundi tinanggap sa kanyang buhay eh. Siya kilala niya lang, but he never encountered God in his life. Kilala niya lang. That's why sa atin, maraming salita ng Diyos. You heard many words in your life. You heard many words, sermon inside of the church. But not all the words became powerful in our life, become impact in our life, influence in our life. Naintindihan po ninyo? Bakit merong iba nagiging effective? Bakit yung sa iba hindi nagiging effective? Bakit ganun? Dahil ba nagkulang yung Diyos? Dahil ba nagkulang si Jesus? Hindi ba sapat yung pagkamatay ni Jesus sa krus? No. Kung ano, sino may mali? Ako ba o yung Diyos? Ako eh. Pero bakit sa lahat ng oras pagka nagkakaroon ng problema, sinisisi natin yung Panginoon? Naintindihan po ba natin? Yes. Yung ating Panginoon ay ipinapakilala niya sa atin. Ako yung ganitong Diyos. Kung paano ko tinulungan yung mga Israelita sa oras ng tagutom, sa oras ng taglamig, sa oras ng pagiging alipin. This is how God works in your life. God is testifying eh. He is the living testimony. Many words in the Bible, many stories in the Bible, many testimonies that prove us Jesus is true. Bakit ako mabubuhay ako ng ganitong klaseng buhay? Bakit ko isusugal yung buhay ko kay Jesus? Sa Diyos. Amen? Because I experienced God in my life, how God is faithful in my life. Amen? Bakit ko iiwan yung magandang buhay ko? Yung trabaho ko? Bakit ko iiwan si Hayod? Hindi ko naman iniwan si Hayod. Pero what I want to say is, why I have to choose God over many things? Because I know God is the provider. God is the healer. And God knows everything. Kaya kahit sa walang-wala ako, bakit ako mag-alala? Why I will worry? When I know that God is in control. Amen? Yes. Isang storya na lang, and then tatapusin po natin. Next. There is this story in the Bible. Can we read all together? 시작. Merong isang handog na tinanggap, merong isang handog na hindi tinanggap. Bakit? Nagkulang ba ang Diyos? No. Sino ang nagkulang? Yung handog eh. Ano ba yung naging handog ng isa? Ang handog ng isa ay, ano daw? Wala nakasulat dito. Pero ang isa ay, lamb. Tupa. Yung isa ay, fruit from the ground. You know, fruit of the ground, God already cursed ground. Anything that comes from the ground is evil, sabi ng Panginoon. It means, etong laman, etong alikabok, lahat ng galing sa lupa ay sinumpa ng Diyos eh. Ngayon, ako rin sinumpa, ikaw din sinumpa, lahat tayo ay sinumpa eh. Kasi tayo rin ay galing sa lupa eh. Kaya anything that comes from the ground is, alam niyo po yung, ano yan? Pulyang? Alam niyo yung pulyang? Sira eh, hindi na pwede eh. Hindi na magagamit eh. Ang sabi sa Korea, pulyang. Hindi na magagamit. Di ba? Pero the offering of Abel is a holy offering. Why? Because that is not from the ground, but that is from the lamb. And the lamb represents Jesus. In John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God. Which means his offering is
from the Lord. It means when I go in front of the Lord, I bring not from the fruit of the ground, but from the Lord. Parehas na handog, pero yung isa ay hindi tinanggap, yung isa ay tinanggap eh. Next. Last, I will finish. Do you know the message about water turns into wine? I'm just going to share you 3 chapters and then we will finish. First one, let's read. 시작. There was a feast and the first appearance was, ay, wala nang wine. Ay, nako, problema ito. Ano nang gagawin natin? Yes, everybody go panic. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Nako, lagot na tayo. Sa atin din, when we encounter this problem, nagpapanik tayo o hindi? Nangangamba tayo o hindi? Nag-alala tayo o hindi? Yes. Next chapter. My hour has not yet come. Simula nang tayo ay natataranta, nangangamba, hindi ko na alam gagawin ko. Uy, patulong ako ng ganito. Uy, patulong ako ng ganito. We cannot find any answer. We cannot find any solution. From that moment, we are starting to look for the Lord, for the grace of the Lord. Ano ang sabi ni Jesus? My time has not yet come. Hindi pa dumating yung oras ko. Anong oras? May oras ka ba, Jesus? Anong oras ba yung tinutukoy mo? Merong oras ang Diyos kung kailan siya pwedeng kumilos. Anong oras ba yun? Diyan. Ibig sabihin, si Jesus, lagi nating kasama. Amen? Jesus is always with us. The Holy Spirit is always with us. Then why not God is helping me? Hindi po sa hindi tumutulong ang Diyos. Lagi ang Diyos ay sumasa atin. Sabi ng ating kapatid kanina ay, wherever you go, huwag kang matakot, ikaw ay magpakatapang. Bakit? Dahil ako ay sumasa iyo, kahit saan ka pupunta. Kahit pumunta ka ng Butchon, kahit pumunta ka ng Gumi. Anong sabi ng Panginoon? Ako ay sumasa iyo, kaya huwag kang matakot ha. Then, why Jesus is telling us, my hour is not yet come. Tingnan po natin. Ready, go. Whatever He says, do it. Ano man yung sabihin niya, gagawin o hindi? Gagawin. Tsaka tingnan po ninyo ha. Oh, Kuya Michael, pwede mo bang, yung main church natin dyan ba, pwede mo bang takbuhin dyan? Kunin mo yung naiwan ko yung cellphone ko eh. Gagawin mo hindi? Gagawin. Di ba? Gagawin niya eh. Kuya Jeric, naiwan ko yung cellphone ko sa Pilipinas, pwede mo bang takbuhin? Gagawin mo hindi? Hindi. Paano niya tatakbuhin yung Pilipinas? Pastoral layo po ng Pilipinas eh. Pwede o hindi? Hindi pwede. Kaya kahit merong Jesus, hindi kayang kumilos ni Jesus. Bakit? Siya, sinusunod niya lang yung ginagawa ni Jesus. Pagka sa tingin niya, ay pwede to. Pagka sa tingin niya, hindi to pwede. Gagawin niya o hindi? Hindi niya gagawin. But you know, Jesus is waiting for us until the time will come that whatever, everybody, can we say, whatever? Whatever He says, you do it. Oy, Jeric, takbuhin mo yung Pilipinas. Tatakbo ka o hindi? Sabi ni Jesus, takbuhin mo yung Pilipinas. Tatakbo ka o hindi? Sabi ni Jesus, hindi pa rin pwede, no? Kahit si Jesus yung nagsabi, hindi pa rin pwede, no? Hindi pwede? Pwede o hindi? Pwede. Pagka sinabi mong hindi pwede, kahit na mayroong Jesus sa'yo, hindi pwedeng kumilos si Jesus eh. Naintindihan na po natin? Ibig sabihin, hindi pa dumating yung oras ni Jesus. Amen? Ngayon, if Jesus says, Jesus is the mighty person, Jesus is the Lord of the Lord, King of the King, kung ano, wala ba ang kapangyarihan yung Diyos para tulungan si Jeric na takbuhin yung Pilipinas? Meron o wala? Meron eh. Then, if Jesus command, amen, I believe that I can run up to Philippines kahit na it doesn't make sense, kahit na mukhang nakakabaliw. Pero kung sinabi ni Jesus, pwede o hindi? Pwede. And the Lord is waiting us to come to the time wherein we will accept the Word of God into whatever He says. Amen? Whatever He says, you do it. Dito po natin pwedeng matagpuan dalawang klaseng tao eh. Am I in the hot? Am I in the cold? If we come to the time that whatever He says, then we are in hot. Whatever He says. Kahit na mukhang imposible, kahit na hindi ko talagang matanggap. Pero kung sinabi ni Jesus, amen. Hallelujah.
If Jesus says, ngayong araw, ako ay makakasama mo sa langit. Jesus, ang dami ko naging kasalanan hindi ako pwede. Ganun, makakasama siya o hindi? Hindi. Sabi nga ni Jesus, makakasama o hindi? Makakasama. Kahit na gaano kagago yung buhay niya hanggang ngayon, kahit na gaano kadumi yung buhay niya ngayon, gaano makasalanan yung buhay niya ngayon, kung sinabi ni Jesus, you will be with me in the kingdom of God, then He will or not? He will, because the time of Jesus has come to Him. Amen po ba? So, I hope all of us, may this word of God, kahit na kayo lahat nakarinig po ng salita, kung yung salita ng Diyos ay hindi kumilos sa atin, wala ding epekto Tama po ba? But I believe, when we receive and believe in this word, I believe God will guide our life into the most blessed life. Amen po ba? So I hope sa darating po na sa isang loob na linggo, may we all put God first in everything we do. As the Lord says, seek first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Gaya po ng sinabi ni Jesus, whatever He says, kung sinabi ni Jesus, sige, pumunta ka doon. Amen, punta po ako dito. Kung sinabi ni Jesus, punta ka dito. Okay po, sige, punta po ako dito. Whatever He says may be the starting point of our spiritual life, where God will put the fire in our heart to continue living in the spiritual life in the path of Jesus. Amen? Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Sa araw po na ito, ipinagkaloob niyo po sa amin ang mahalagang oras po ng Sunday Filipino Worship Service. Naway lahat po ng aming mga kapatiran, mga brothers and sisters, gabayan po ninyo kami, hindi lang po sa aming trabaho, hindi lang po sa aming pamilya, kundi sa aming buhay na spiritual, kung saan ay pwede po namin ma-apply itong salita ng Panginoon na to put God first in everything, so that we can seek first the kingdom of God, and when the time of the Lord come into our life, just like what He said, whatever He says ay mangyari po sa aming buhay. Kung sinabi ni Jesus, ikaw ay matuwid na, ikaw ay malinis na, kung gano'n, kami po ay matuwid na pala. Kami po ay malinis na pala. Kung sinabi ni Jesus, ikaw ay makakasama sa kaharian ng Diyos, kung gano'n, makakasama pala sa kaharian ng Diyos. Naway pagpalain niyo po lahat po ng aming mga kapatiran, lahat po ng kanilang mga pamilya, sa kanilang mga trabaho, ingatan niyo po ang kanilang kalusugan, ang kanilang mga pamilya. Kasi, kahit nagaano po namin pagbutihan sa aming trabaho, kahit nagaano po namin sikapin para sa aming pamilya, kung hindi niyo po kami bibigyan ng kalusugan, wala rin po kaming magagawa. Kahit na kami po ay magtrabaho, kung hindi niyo po kami bibigyan ng kalusugan, hindi rin po kami makakapagtrabaho. Sa lahat po ng mga bagay na gagawin po namin, kahit po sa pag-aaral ng Korean, kung wala din po ang katarungan na ibibigay niyo po sa amin, hindi rin niyo po namin magagawa. Ganun din po sa pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Kung hindi po ninyo kami bibigyan ng fire in our heart, kung hindi niyo po kami bibigyan ng ganitong salita ng Diyos sa aming buhay, hindi rin po namin magagawa itong spiritual na buhay. Lahat po ng bagay nito ay gusto po namin ipagkaloob sa inyo, at lahat po kami ay humaharap sa harapan po ninyo. We would like to commit everything in your hand, and we pray in the name of Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon.